So this morning, we are going to share a word. I'm going to share a word that is very relevant in the season. Okay? But you know what? Christmas is not a season, but it is a person. Mukhang bago. Mukhang bago ang pandinig, ano? Christmas is not about the season, but it's about the person. And this person is called Emmanuel. Okay? Although the Emmanuel that we know is not with us today. But the true Emmanuel is with us today. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang importante, no, na ang tinuod na Emmanuel is with us today. The greatest gift, Emmanuel, God with us. Ang pinakagrabe, pinakanindot nga regalo karong Pasko, walay lain kung dili, si Jesus mismo. O si Jesus, no, murag, ang uban wala kayo na nilugdang ba, no? Murag naglutaw pa. O subon ako. Ang pinakanindot nga regalo karong Pasko, walay lain kung dili, si Jesus mismo. Si Jesus nga imong nadawatan sa imong kinabuhi, ug wala lang ni tapad nimo, kung dili ni puyo sa imong kinabuhi, pinaagi sa balaang Espiritu. I would like to read a scripture, a passage, just very short. Neraday, di ko pangita dito, asam ito kong monitor. Neraday, ato yung atlas gamay. Yun. Okay, salamat. Nabaguhan ko aning states, no, kay Murag, di na ako matikang. Okay, in Matthew chapter 1, verse 23, sinabi diyan, they will call him Emmanuel, which means God with us. Say it with me, Emmanuel. Medyo kulang sa almusal. Pareho tawa, akbog ko na mahaw. Sige. Emmanuel. God with us. Yun po ang ibig sabihin ng Emmanuel. Now, many would ask, no, para maklaro ni siya, unsa man ang tama nga pronunciation o unsa man tama na spelling, with an I or with an E. Okay. Both Emmanuel and Emmanuel are correct spellings. But they come from different language or roots. Lahi-lahi na lingwahe ni. Okay? Emmanuel with an I is the direct Hebrew transliteration. Meaning, ibig sabihin, sa Hebrew, ang word na Emmanuel is with I, with letter I. But in the Greek, in the New Testament, the word Emmanuel is with letter E. But both meaning God with us. Pareho og but pasabot, God with us. Ang Diyos ania kanato. Many Bible translations use Emmanuel in the Old Testament. Like for example, in the book of Isaiah, most probably in the Old Testament, because the Old Testament, the original manuscript of the Old Testament is the Hebrew word. No? Ang Hebrew word gagamit og I, Emmanuel. Pero ang Greek word gagamit og E. That is why in the Old Testament, mostly, pag mag-mention ang word na Emmanuel, I na siya. Particularly in the book of Isaiah. And Emmanuel in the New Testament, in the book of Matthew, to reflect these origins. But modern versions often use Emmanuel with I throughout. Na ay mga modern versions of the Bibles today, they will use Emmanuel with an I. No, pero it doesn't matter whether an I or with an E, doesn't matter. Ang importante, ang buta sa butana, God with us. Ingna imong katapat, Emmanuel. God with us. Oo. So, naay mga pulong na kinahanglan masabtan nato pag-ayo para makatuo ta. Usahay man gud, di ta makatuo sa kabutang pag dili nato masabtan. It's hard
you know, to believe on something if we don't understand, kung dili nato kayo matukip, matukip pag-ayo. Now, adunay but pasabot sa gingo God with us. Okay, tulo lang ni kabutang quickly. Number 1, God with us in our condition. Say it with me. God with us in our condition. Whatever condition you are in today, unsa man ang imong condition karon, unsa man imong sitwasyon karon, manamang kay kwarta o wala, Emmanuel, God with me. Amen ba? Narilisan man kag bonus o wala. Oh, what is important? He is still your Emmanuel, God with me. Palakpakan nato ang Ginoo. Mao na importante, mao na ang spirito sa Pasko. Ang Pasko dili na para nimo, ang Pasko celebration na para sa Ginoo. Oh. Hinahinay na ang uban, tama bitaw no? Nya ka naman, wa kay regalo, masuko lagi ka. Mga ikag pinaskuhan nya di ka matagaan, masuko lagi ka. Kay ano birthday nimo? Bitaw, no? Dili na to birthday. Iyang birthday. Pero tanawa ragod ang celebration karon. Gusto lang nako ni matagaan o balanse ba? There's nothing wrong to enjoy the blessings of God. But we have to put things in the right order. Unsa may selebrasyon? Ang selebrasyon mahitungod kang Kristo Jesus. Dili mahitungod nimo. Dili mahitungod ko ang imuhang sapatos, imuhang sanina, imuhang mga gisuot, branded. Dili na mahitungod diha. Mahitungod na kang Kristo Jesus nga more than 2,000 years ago, nagpalansang sa cross. Nianhi lang sa kalibutan, na tao dali sa kalibutan, para nimo. Nianhi siya para nimo. Niani siya para sa imuang kondisyon karon. Mo na dili pwede nga mayon wala na kayo nalimtan na kayo sa Ginoo. Unsay nalimtan? Basig ikaw may nakalimot. Ikaw ang hinungdan nga nianhi siya. You are the very reason why He came. Kinahanglan ato nang isilsil sa atong alimpatakan. Oh, ingong pa ni Pastor Rapi Lagat, isilsil na sa imong alimpatakan, Blair, para di nimo malimtan. No? Mao na usahay pag mubasa kag pamantalaan, no, kinahanglan imong pamalandungan, no, ang mga nahipatics pamantalaan. Grabe na kalalong ba no? Pastor, your Bisaya is very deep, I cannot swim. You know, it's very important to understand. Nganong magpasko man gyud? Nganong magselebrar man gyud Pasko? Last Sunday I shared about celebrating New Year, no? Way back in 1973, no? Na ang amo lang Noche Buena, duha ka balot nga pandesal o isa ka family coke, inutang pa yun. Because it's not about us, it's all about Him who lives in us today. Mao nang pinaka-importanting mensahe. Ang pangutana karon, imo ba siyang gipapuyo sa imuhang kinabuhi? O ba si Jesus to anas gawas? Ikaw rin na-result simbahan. Importante, masayran nato, unsa mo pasabot aning Pasko? Unsa may pasabot sa Pasko? Ngano magselebrar mag Pasko? Kita, naambulan lang ta, napiksan lang ta, natagaag bonus, natagaag 13-month pay, pero kana siya, dili na nimo madawatan kung wala siya mianhi. Amen ba? Kay kung wala siya na tao, walay bonus. Christmas bonus. Okay, narabay mga simbahan karon nga, dili mo tuog Pasko. Pero may pinakaunang mo pila panahon sa Christmas nga bonus. Pero di mo tuog Pasko. You know, Jesus,
He came down to where we are. This is very important. Kailangan masabtan na ito ni. He came down to where we are. Asa man dita, pag-anhin ni Jesus, gubot ka itong kinabuhi. Pag-anhin ni Jesus, katong ni anhi siya din na tao siya, more than 2,000 years ago. Ang kalibutan ato, grabe kagubot. There was a political chaos. There was an economical chaos during that time. That's why they were expecting Jesus to be the next king. But sad to say, no, they got frustrated because they found out that the king that they're expecting was just riding on a colt. He was just riding on a donkey. Si Jesus. He was expecting him to ride with the chariots. Because king man. Pero ningon si Jesus, wala ko ni anhi para sa mga matarong. Ni anhi ko para sa mga makasasala. Tanawa daw na imong tapad. Tarong ba na siya? Tanaw. Tarong pastor, baga kay make up. Ang kilay, isa na lang ang napilin. Ganun man, sa tantong dali-dali, isa na lang nakudlitan. Na ako'y membro sa ingoog nga, pagwali na ko, gamay naman pa, sungguh na mo nito, pilar ito ko membro. Pagtanaw na ko, nakuratan ko kay, ano man, ang isa wa nakudlitan, half lang ba? 50%. Tungkol sa pagdali-dali, kay sayo man, nagsugod, rubuntag. No? Pero, kabalo ka, kita ang tanan, kita ang iyang gianhi. Kaya wala man tarong na to. Itong una, karon gihimot at yung matarong. Di ba? Pero itong una, wala tarong na to. Kala si Tamtam, asa to si Tamtam? Mao man akong paborito, example good. Ato bitong si Renerio, katong kuyo kay Musayo, dali. Ingon pa ni Pastor Edwin, ingon pa ni Edwin, no, ingon siya nga, si Tamtam sir, bawagi paglubad. Oh, ang lawas lang nilubad. Ay, didako naman. Pagsunudan natin sa church, mo ano isa sa akong gipabantayan. Kaya ang dagway palang anak, suspect na. Of course, gamay pa man ito mong simbahan to na, dito pa man ito sa haltan, di ba? Lago kayo niya, magsigirak, rilaw-rilaw, mata ba, naala lang ho. Murag ang mga bag lang sa mga bisita na mo ang ginabantayan. Anak ko, timanin ang tawhanan ha. Murag duda ko, tangkaw na ba? Ha? Oh. Dahil pagod, mo ni pagpamatuod nga ang Ginoo mag-usab gyud kinabuhi. Di man ni siya perpekto. Dili man ni siya perpekto. Pero dili mo dagway itong una ni. Oh, mas gwapo pa ng basurero diha sa Carmen, sa Juan. Pero gibag ko sa Ginoo. Pero si palakpakan na itong Ginoo, taga na itong himaya ang Ginoo. Pero sa tinuod lang, katong sikat tutok-tutok sa mga bag sa ubang membro, nagawin kay plano atong dakutan? Akong kauban lang. Tama lagi akong duda. Naaman sila yung grupo ko. Kani siya, kung ano siya ka ng lookout pa. Naibag dito, bakante, way tao. Bitaw. Pero si Tamtam, no? Lahi kayang dagway ani karon. Kung makakita lang mo sa iyang dating kinabuhi, sa dating dagway, lahi na kayo karon. Guwapo na siya, no? Ingon sila, sample daw, ipakita. Ayun na, kay basig mingon mo nga gikan expansion. So, kabalo ka, mao ni timailhan, nga niabot ang Ginoo sa kinabuhi ni Tamtam, ug siya ang tuyo sa Ginoo para bag-o ng iyang kinabuhi. Dili para mutapad lang ang Ginoo niya, no, para mapiksan siya sa kagwapo sa atong Ginoo. Dili, nipuyo siya sa sulod, para kining sulod mabag-o. Kung unsay na bago sa sulod, mo hayag ang gawas. Amen ba? Palakpakan natin si Tamtam. Unya na lang akong tip, ha? Kay delivery rider ni Tamtam's Food Panda. Okay? Jesus entered our broken world, not from a distance, but in the middle of our mess. I like this one. I really like this one. This is really true. That is why I told my wife, I told all my friends, I will always say this to them. You know, Jesus is the best garbage collector.
because He collected me. Si Ginoong Hesus, usa ka maayong basurero. Tungod kay basura raman po akong kinabuhi itong una. Sama sa uban nato dinhi. Palaboy-laboy ang atong kinabuhi. Kay sera-sera, whatever will be, will be. Nagkaroon lang og meaning ang atong kinabuhi. Nagkaroon lang og katuyuan ang atong purpose ang atong kinabuhi. Pagkailan na nato sa atong Ginoong Hesus. Ug siya ni puyo sa atong kinabuhi, na bag-o ang atong kinasuluran. Mo na karon kanang dagway sa imong katapa, di na mo'y dagway niya itong una. Pareho po ng tamtam, dagway pa lang suspect na. Oh. Pero ang himaya sa Ginoo, no, makita sa dagway sa tao. That is very important. Now, He came not for the perfect, but for the lost, weary and hurting. Mao ni karon, ang tuyo ni Jesus pagpakatao dili sa kalibutan, walay lain kung dili para sa mga hingpit, dili sa mga perpekto, kundi para sa mga nangasaag, nangawala. No, Luke 19:10, He came to seek and to save that which was lost. He came for the lost. I was lost before. No, mao bitaw na nga makitanaw ko dito sa Kimarat, sa border sa Laos, these people are not only spiritually lost, they are also physically, economically, and mentally lost. Not just lost, but tortured. No clinic in the border. With more than 100,000 people, with no clinic. But God provided a doctor in that place. No? In the son of the pastor who became the doctor. On January, I will launch that project, Project Kimarat. He came not for the perfect, but for the lost, weary, and hurting. Niani si Ginoong Hesus, dili para sa pag-congratulate sa mga perfectong tao. Niani siya, aron matabangan ang tanang nangawala. Tanan nga gikapoy, matagaan o kapahulayan. Dili forever nga kuan ha. No dili mga matay mangitang tanan, dili tumao. Ang akong buti pasabot, tagaan kanya kapahingahan, rest. Because rest is not a place. Rest is not a place. Rest is not a time, but rest is the person of Jesus Christ. In the book of Matthew, it says, "Come to me, all of you who are heavily laden, who are weary and heavily laden, and I will give you rest." Tanan nga gipangkapoy, tanan nga wala nakasabot sa ilang kinabuhi, duol kamo kanako, kay tagaan kamo kapahulayan. Wow! Rest is in the person of Jesus Christ. Muna kung nianhi ka karon din, no, medyo walay direction, walay tumong ang imong kinabuhi, lakaw-lakaw lang ka, nga nakadungog ka na nagkanta-kanta. Hala, gwapo lagi itong mga kanta lagi, mura lagi itong Panginoon. Nisulod lang ka din, no, walk in lang ka. Niya, pag sulod ni mo din, kay siguro nasayo ka, nga tungod kay nasayo ka na, nakabunot ka. All these things, tama ba ko? Nag-scratch na ba ta ganina? Nanay mga nidaog. 27 winners. No, na nidaog og 300, na nidaog og 500, na ay nidaog og 1,000. Imagine mo na, ang imong kinabuhi pagsulod nimo, no, diri sa simbahan, hastang gubot pa sa lukot. Pasultian ta ka, you came to the right place. Because Jesus is with us today. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Christmas reminds us that God does not avoid our struggles. He steps into them. Kung sa'yo sa punta na, Pastor. Si Ginoong Hesus, wala lang siya nakikitagbo sa tuwa para lang meet and greet. Murag artista ba? No, meet and greet lang. Lamano, picture, selfie, and then go. No. Wala niyan ni si Jesus for the meet and greet. Niyan ni siya para tabangan ka. Niyan ni siya,
sulod siya sa imong kinabuhi, nagkaroon siya divine intervention sa imong kinabuhi. Gusto siya manghilabot sa imong kinabuhi. Kaya gusto niya ayuhon ang imong kinabuhi. Dugay ng panahon na nayabag na, nakibag na, wa na namao. Bisa ko sa paningkamot, paningtiil. No, mo ragyapon kada Pasko, ingunani ragyapon ko. Mo na ang rason nga niani siya para nimo. Para ayuhon niya imong kinabuhi. And God is a God of order. Now, whatever your condition today, you might be living in fear, nagpuyo ka sa kahadlok, failure, kapakyasan. Dagan siguro mga butang ay mong gihimo pero pakyas pa. Apply kag trabaho, wa ka nadawat. Pero ayaw ka bala ka. Dili pa nakatapusan sa mundo. Dili pa katapusan sa kalibutan. Nganuman, ingon siya, posible nga na kay kahadlok, posible po na fear of the future, or we call it fear of the unknown. Nahadlok ka. Unsay mo ikadlukan? Basta, nahadlok lang yun ko. Unsa lagi mo ikadlukan? Basta lagi, nahadlok lang ko. Ingon dito itong babae, tukanin lagi ko, unsa lagi mo ikadlukan? Nahadlok mong ko, nga di ko ni mo saguton ba? Sus, moro man dito yung problema. Kabalo ka, bisan nun sa kadako, ay mong problema karang buntaga. Niyan ni siya para pag-ayos sa imong problema. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah! You might have a condition today. You are living in fear, failure, grief, kasakit. But Emmanuel means you are not alone. Ang Emmanuel na word buto sabot, wala ka naginusara. Kauban nimo siya. Muhilak ka, nag-una na siyang hilak nimo. Nasakitan ka, nag-una na siya nga nasakitan nimo. Nganuman, siya may naghimo nimo. Anak man kas Ginoo. Inay mo katapan, anak kas Ginoo. O timan ini, dili ka anak sa gawas. Ha? Tinuod ka nga anak sa Ginoo, meaning legit ka nga anak. Amen ba? Mahimong naiuban sa tua. No, nahimutang illegitimate na anak. Pero it doesn't matter. Because our past, no, God is not interested in our past. We have all, iba-iba yung buhay natin noon. Madilim ang kahapon. Pero ito lang ang maibibigay ko sa inyong assurance today. Si Jesus, dili siya interested sa imong kagahapon. Pero excited siya sa imong kaugmaon. Palakpakan nato siya. Nganuman, kay karon sa imong kaugmaon, kauban naman nimo siya. All you have to do is to trust Him. All you have to do is to surrender everything to Him. Now, in John chapter 1 verse 14, it says there, the Word became flesh and dwelt among us. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God Himself. And that Word is Jesus Himself. And then, He dwelt among us. Kauban na to siya. Naa siya sa imong sulod. Kay nahimo naman kang anak sa Ginoo. Si Jesus, dili na to amahan. Siya nga to ang big brother. Diba? Murabag sa the word for everyone. No? Ministries International. We have a big brother. No? In the person of former Senator Manny Pacquiao. He is our big brother. No, kami ni Pastor Lawrence, ni Brother Lawrence, no? Talaga magpapastor ka, bro. Na-declare ko na eh. Si Brother Lawrence is very close also to Senator Manny. But, importante man yun na. Di ba? Importante na nga na kay kailang mga tao. Pero para sa kuha, di baling wako na ilhan ni Manny Pacquiao. Basta ako na ilhan nga anak sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. Oh.
In Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted. Ito pa. Hindi lang siya pumunta rito para sakipin ka. Pero ang sabi ng Scripture, He is very close to the brokenhearted. Sino mga hurting today? Sino mga brokenhearted dyan? Malapit ang Diyos sa'yo. Hindi lang malapit, no? Nandyan na siya sa buhay mo. Ngayong umaga, if you don't experience inviting Him to come into your life, please do so. No, I will lead a prayer towards the end of the message. Number 2, God with us in our journey. Kaganina, God with us in our condition. Nothing to worry. Why? Because He will come to the rescue. Number 2, God with us in our journey. He walks with us and guides us. Remember the story of Shadrach, Meshach, and Abednego in the book of the Old Testament, no, in the book of Kings. In the book of Samuel, they were thrown into the lake of fire that heated 7 times. But ano sinabi? God did not remove them, or God did not prevent them to walk on fire. But yung isang gwardiya, sabi ng isang gwardiya, kumusta yung mga tinapon natin dyan? Sabi ng hari, kumusta yung mga tinapon natin dyan? At sabi nung gwardiya, sir, titingnan ko. Sir, yung 3 na itinapon natin, sir, parang hindi nasusunog Parang nag-i-enjoy dun sa apoy. Yung 3 na itinapon natin, nagiging 4. At yung pang-4, kamukhang-kamukha ng Diyos. Ibig sabihin, when you walk through the fire, God will not remove you from the fire, but He will walk with you on the fire. Come on! Unsa man ka, no, impyerno ang imuha ang problema karon, He will walk with you. Ubanan ka sa Ginoo. Okay ra gyud nga grabe ka bugat akong problema basta na ako'y Ginoo. Kay kung bugat mo problema niya wa kay Ginoo, ang paingnan gyud nimo na, no? Ang imog yung mahuna-hunanan na mupalit og pisi. Kay ano man, grabe man kayo, kay impyerno ang problema. Pero kung na ang Ginoo, maoy, mag-uban ka nato sa atong mga problema. Unya, muingon ang Ginoo sa imo, sige lang, Marlo, sagot kita. Palaging sasabihin ng Diyos sa iyo, huwag ka mag-alala, sagot kita. Sabi mo doon sa katabi mo, sagot ka ng Diyos. Ang uban, marag di makatuo ba? Ospi. Inga siya, sagot ka sa Ginoo. Ayaw ka bala ka. God will take care of you. He walks with us and guides us. From Egypt to wilderness to Bethlehem, God has always been with His people, step by step. From the wilderness to Bethlehem, God was with them. Since birth until today. No? Mo nang wala ka napasipadan sa yawa, sa imong kinabuhi. How many times ang yawa nag-attempt na apatsyon ka, pero wagi ka namatay. Nga naman, tungod kay ang Ginoo, nagauban kanimo sa matag adlaw. Palakpakan nato ang Ginoo. Permanente na ako ni kinabalik-balik sa testimonyo ni Kaigor or ni Kuya Rudy sa Balya. He's here with us today. 38 years na NPA. 22 years na commander. Pero 100 karon buhi pa. Ngano ka? Tungod kay sa matag adlaw, bisan wala pa siya sa Ginoo,
kaila lang siya, pero wala pa siya relasyon sa Ginoo. Giproteksyonan na siya daan sa Ginoo. Amen ba? Nayuban sa inyo, wata na disgrasya itong panahon sa adik pata. Awa man ko niya adik. Okay. Ana si Brother Tata, hinahinay siya, makaligis ka. Tinood man na. Katong palahubog pa ka. Kapag mahubog ka, magmaoy ka. Huwag yun kialaw sa Ginoo ba nga mabunalan kag bat sa baseball. Tunsi mo kahubog. Siguro na kayo mga encounter in the past. Pero God did not allow you to die. Because He was and He will continue to be with you forever. Palakpakan nato ang Ginoo. Jesus brings direction, peace, and wisdom for daily living. Emmanuel is not just a Christmas name. It's a lifelong promise. Ang pangalang Emmanuel, dili lang ni siya gamiton panahon sa Pasko. Sa atong adlaw-adlaw na panginabuhi, sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo diri sa kalibutan, in our daily walk with Him, He is our Emmanuel. And He is always with us. Why? Because it is a lifelong promise. Whether the past is uncertain or painful, His presence is the difference. Bisan o dako o magamay imong problema, lisod o pait, pitos ang imong sitwasyon, it doesn't matter because you have the Emmanuel. God with me. Hallelujah. Last, God with us for our salvation. Para sa atong kaluwasan. Niani siya, una, para sa atong kondisyon. Makasasala ta. That's why the first word ni Jesus, after John was put in prison, the first word of Jesus is repent. He could have addressed the problem of Jerusalem during that time. But Jesus addressed the root cause. Ang ugat sa problema, walay lain kundi sala. Motong ningon si Jesus, repent! For the kingdom of God is at hand. Mao na ang ikatulong katuyuan nga nung nianhi siya. Una, sa imuhang sitwasyon. Ikaduha, sa imuhang biyahe o journey in life. Ikatulo, para sa imong kaluwasan. Sayang man kung nakailalang ka sa Ginoo, pero di mo madawatan ang iyang kaluwasan. Sayang kung nailhan lang ni mong Ginoo. Naghan mga tao. Kaila sa Ginoo. Panahon sa linog. Grabe kayo. Daghang kayo nakaila sa Ginoo. Jesus, tama na. Isus ko, maluhi ka. Tama na. Daghan na laging manawag. Pero ningon biyang Bible, dili tanan nga manawag ka na ako, Diyos. Ginoo. Makasulod sa gingharian sa langit. Katulang nagahimo sa kabubuton sa akong amahan. Importante ang kaluwasan. The ultimate reason why He came. Not just to repair your life, not just to change your life, but to give you the eternal free gift of salvation. Kaluwasan. Muna karong buntaga, He didn't just come near. He came to save. Jesus came to save us. Muna akong gingon, He is the greatest garbage collector because He collected me. I was a garbage, like many of us here. Ang uban sa tuwa, atong kinabuhi tunawa patas Ginoo, grabe ka, palaboy-laboy man, no? Asa ta maabtan, dito ta dunggo. Walay tumong. Pero nianhi siya para pagluwas sa atong daot na kinabuhi. He came for you and me. The greatest gift, that comes from Jesus is the free gift
of salvation. His birth points to the cross. His birth points to the cross. Emmanuel leads to Jesus, our Savior. The greatest gift is not the manger, but the redemption He provided. God with us becomes God in us. Sukat pa itong wala pa tas Ginoo, He is already our Emmanuel. God with us. Pero, uban lang nato siya. Usay, ato pa siyang biyahan. Usay, magbutbuta sa itong kinabuhi, gibiyahan na itong Ginoo dito. Pero karang makailan na kas Ginoo, unya, imo siyang imbitahon nga musulod sa imong kinabuhi. Magkaroon kag relasyon sa Ginoo. Dili na siya God with us. Ang tawag na God in us. Naa na siya sa imong kinabuhi. Ang pangutanan ako karong buntaga, gusto ba nimo nga musulod siya sa imong kinabuhi? Gusto ba nimo? Itugyan ba nimo ang imong sitwasyon karon ngadto kaniya? Importante ka na igsoon. Just to close with this, sinabi niya rito in Matthew 1:21, He will save His people from their sins. That's why He paid everything at the cross. Wala pa ka ni dool sa Ginoo, bayad na imong sala. Pero kinahanglan ka mo kumpisal niya. No? 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just. Asa mo kumpisal? Sa Ginoo mismo. Dili sa tao, sa Ginoo. No, in the book of James, he mentioned po diya, confess your sins to one another and you will be healed. That is for healing. But for salvation, you have to confess your sins to Him. Because He is the only one who went to the cross and paid everything. Tanan na tong sala, iyang gibayaran sa cross. Mauna igala, igsoon, ang but pasabot sa Pasko. Nianhi siya para nimo. John chapter 3 verse 16. Okay? Kabalo naman tana. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Today, if you will come and surrender your life to Jesus, you will have everlasting life. In closing, Christmas is more than celebration. It is a revelation. Amen ba? Ang celebration, pagkahumanan na, wala lang. Pero ang revelation, bisan humana ang celebration, bisan humana ang event, bisan humana ang season, you will always remember that day that you received the free gift of salvation because God Himself revealed to you. God came to dwell with us, walk with us, and save us. That is the greatest gift of all. If Jesus is the reason for the season, why are we giving so little time to Him during the Christmas season? Ato ang itama ang dugay ng tradisyon nga mali. Ang Pasko, tinuod ang Pasko na essence of giving. Correct. Pero ang Pasko, ang unang nag-exercise o paghatag, walay laing kundili ang atong Diyos Amahan sa langit. Pinagi sa iyang anak na si Kristo Jesus na tao. Nagbayad sa tanan natong sala sa cross. But He did not remain in His grave. He rose again from the grave and He saves our lives today. Karong buntaga, igsoon, higala. Posible nga permanente kag-celebrate og Pasko. Pero sayang, ang Pasko nakasentro sa atong inabuhi ba, no? Unsay atong mapalit, unsay atong mahatag. There's nothing wrong with that.
kung ang imuhang unsay tawag na wish list. Oh, hapit mo whiskey. Ang imong wish list puno na kayo ba? Unya, ang imong mga inaanak sa kasal, inaanak sa mga bunyag o sa kaning dedication sa mga bata, imo lang ginasulat, tagaan mo sila. Yang uban imo pa kanay pangutanon, di ba? Unsa imong gustong regalo karong Pasko? Atong i-divert, itama na to ang atong pangutana. Nayuban karon hapon, Christmas party sa worship team, na yung mga wish list. Yang uban, nang hilak, nga naman, kay na-delayed man ang shopping, deliver. Sunod simana pa daw, impas na itong nabunutan ni Pastora Che. Pero kabalo ka, sige kag pangutana sa uban, unsa ilang gusto. Pero dili biya sila ang nag-birthday. Ang celebrant na si Jesus, imo na bang napangutana, Lord, unsa imong gusto regalo gikan sa ako? I'm sure He will not demand for material things. He owns everything. Pero napangutana naman imong Ginoo, Lord, karong Pasko ba? Unsay pwede na ako marigalo sa imo? Nakana bitang malipay ka. Kaya ako ra ba, Lord, pag manghatag ko, huwag dili suoton ni Pastor Blair, di ko ganahan na muhatag. Bisag wa siya kabalo nga dili maigo ang iyang gihatag. Kung ako manghatag, ganahan mo gyud ka, di ba? Ako personally, ganahan gyud ka suoton ni mong gihatag. Uy, hala, naganahan dahil siya o kayang isuot. Bisag kausara ko na suot. Wala ba ka nang utana sa Ginoo karon? Lord, sa imong gustong regalo, gikan nako. Kanang inyong kahilom, mo'y naghatag kanako idea. Nga wa pa gyud ta kapangutanan niya. Pero excited tas Pasko. Before ta ma-enjoy, before ta ma-excite sa celebration sa Pasko, bagong tuig, unahon sa nato siya. Unahon sa nato siya pangutana siguro. Mo siguro na itama. Una siya man nag-birthday. Ikaduha, ang tuyo niya pag anhidri, ikaw, ako. So ato siya pangutanon. Lord, salamat kaayo sa imong pag-anhi kanako. Salamat sa imong pagpuyo sa akong kinabuhi. Ug labaw sa tanan Ginoo, gusto kong muhatag og regalo nimo nga makalipay sa imong makalipay o makahatag himaya kanimo hangtod sa imong pagbalik.